Magandang araw mga ka-Wonder. Welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang umaga sa inyo lahat. Lalong tumitindi itong pagnanasa o pagnanais o paghahangad nitong China dyan sa bagong discover natin. No? Dyan sa Malampaya MA-E1, yung oil, no? Na kung saan lalong lumalaki ang mata ng China. At gustong-gusto nila itong mapasa kanila. Kaya naman itong alam naman natin mga ka-Wonder na naibigay sa atin, na panalo natin yan, yung West Philippine Sea na ating po yung part ng ating sovereignty, ng ating territory in waters mga ka-Wonder. Pero itong China ay hindi yan ginalang, no? Yan desisyon ng UNCLOS. At talagang instead, ang ginawa nila, nag-deploy pa sila ng mga vessels nila, no? Ugali talaga ng China yan. Para sa ikadadagdag. Kasi ang goal ng China ay maging superpower na higit pa sa US. In some point, parang nangyari yan, pero hindi stable. Kumbaga, static lang siya. Kumbaga, hindi siya ganun ka-stable. No? Sabihin natin, erratic yung kanyang, kung titignan mo sa bar graph, no? Hindi siya nananatili on top. So yun ang gusto ng China, na manatili silang nasa taas. At ang pangunahin yan, mga ka-Wonder, of course, para mapaandar mo yung mga makinarya, ma-build mo kung ano man dyan meron sa inyong bansa na magiging source ng paglago ng ekonomiya, nakasalalay sa, of course, sa gas. Kaya nga, nung na-discover itong oil na to, lalong lumaki ang mata ng China. Dahil kiniklaim nila yung West Philippine Sea, wala yan. Yan ay parte raw ng kanilang 9-dash line na siyang ibinasura nga, no? Diyan sa nagkaroon ng hearing diyan sa Dahig, no? At hindi yan ina-acknowledge, at yan ay kanilang ipinopush dahil may pinagbabasihan daw sila sa kanilang mga lumang mapa o yung mga unang tradisyon. At of course, ito naman mga pro-China na bugok, dinadagdagan pa raw. No, wala pa yan. Talagang free daw yan. Lahat daw nagsisipuntahan dyan. At mga Chinese daw nandiyan dyan na. Mga Pilipino nandiyan dyan din. Kumbaga open yung barter, open yung lugar na yan noon. Pero kasi wala naman noon, wala naman ganyan noon na samsaman ng pagbabakod, akin ito. Wala nga lang ganun katibay na usapan o na kumbaga document, pero based dun sa history yun, kasi yung tinitingnan lang nila tsaka yung lumang mapa, kung meron man sila nakikita, na ito talaga ay nasa loob ng pangangasiwa ng ating bansa. Kaya nga naman mga ka-Wonder, nung nalaman ng US itong bagong discovery na ito, at alam nila na ang China, kahit di mo naman sabihin ay interesado rito. At sabi nga nila, baka mamaya bombahin yan no, sa galit nila, baka mainggit sila. No? Kaya ito ay binabantayan ng US. Panoorin natin itong video mga ka-Wonder ng isang US channel from Global Lens. Hiramin muna natin ito. Ito po ay kung paano nakikipaglahok ang Amerika para bantayan. Although may sarili tayong mga vessels dyan, no, sa Malampaya, pero kasi hindi enough. Baka mamaya anong gawin ng China. Panoorin natin mga ka-Wonder. Philippines leads the direct effort to patrol its waters. The presence of U.S. naval forces across the South China Sea has grown increasingly routine over the past years. Although American defense officials describe these activities as exercises in freedom of navigation and partnership building, observers point out that they also serve as a deterrent against attempts by any claimant to assert control over contested waters or economic resources. The U.S. Navy's regular carrier groups and destroyer patrols have been transiting strategic straits, often in coordination with allied navies. These movements are part of broader Indo-Pacific commitments by the United States, which views the stability of sea lanes and respect for international maritime law as core security interests. In Manila, Filipino military leaders have acknowledged that the near constant visibility of U.S. naval assets in the region
has boosted confidence among Philippine forces. According to one Philippine Navy spokesman, enhanced equipment and joint presence with allied vessels have enabled more capable security operations around the gas find. For President Ferdinand Marcos Jr., the stakes of this development are both immediate and long-term. The Philippines has historically balanced external relationships carefully, seeking economic cooperation while navigating territorial disputes in the South China Sea under Marcos Jr. As leadership, Manila has sharpened its engagement with the United States and expanded defense ties, including agreements that allow allied forces greater access to Philippine bases. The decision to reinforce patrols around Malampaya East, one reflects a broader strategy, ensure that strategic assets are protected while grounding diplomatic leverage in concrete defense preparations. In Manila's view, demonstrating resolve in securing energy resources signals that the Philippines is not passive in the face of contested claims. China continues to assert wide territorial claims in the South China Sea, maintaining that its so-called 9-dash line encompasses most of the waters where Manila's ease lies. These claims have been rejected by an international tribunal under the United Nations Convention on the Law of the Sea, but Beijing has persisted in its positions and maritime patrols. So yun mga ka-wonder, malinaw na ang Amerika ay nagde-deploy ng ship. At ito ay nagbo-boost up sa atin ng confidence kasi hindi lang natin pinoprotektahan ang ating territory dyan, kundi itong source ng ating energy, itong ang gas, itong oil field. Kasi baka may gawin sila dyan, baka mamaya gumawa sila dyan ng bagay na hindi natin alam. Ano bang tawag sa term na yun? Baka i-sabotage yan. Yan yung ating pong ang ating source dyan. Kaya kailangan natin proteksyonan yan. Ngayon, syempre, sasabihin ng China, anong ginagawa ng US dyan? Interesado lang naman din ang US dyan. Ang US kasi binigyan natin ng access sa atin dyan sa atin sa Amerika. Dyan sa atin sa Pilipinas. Kaya nga meron tayong EDCA. Yung hindi lang mismo yan pag-send ng mga vessels nila para maprotektahan tong MAE-1. Dahil may malinaw tayong agreement sa Amerika. Yung joint forces natin. Joint patrol, o joint forces agreement natin. May regular US-Philippines joint patrol na sinasabi. Regular, mga ka-wonder, sa itinakdang schedule. Of course, yung EDCA natin, yung Enhanced Defense Cooperation Agreement, na nadagdagan ng gusto yan. I think we have 12 or 13 sa bawat corner ng ating mapa. Dahil bakit? Yung mga posibleng entry point na pasukin, lalo na malapit sa China Sea. And of course, ito pang isa na parang pag dyan na-possess nitong China, parang makokontrol nila yung lugar na yan. Na isa yan sa trading na kumbaga business yan yung ruta na yan. Kumbaga pag na-control nila yan, isasara nila yan. Mabablock yung US. Pero yan ay part ng freedom of navigation, operations in ng US sa West Philippine Sea, mga ka-wonder. Kaya nga si PBBM ay naglagay na ng batas na iyang lugar na yan ay tatawaging West Philippine Sea. At kapag may mga bugok kayong pro-China, nasasabihin, wala yan ito na nga, pinagtibay na nga ni PBBM. Yung mga pro-China na yan, malamang kinakausap yan ng China. Kasi bakit? Na-discover yung Malampaya, napakayaman. Ang halaga niyan, mga ka-wonder, sa estimate, umaabot ng billions of dollars to trillions of dollars. Pero hindi raw abot ng trillion. Pero ang estimate pwedeng umabot. Estimate yun, mga ka-wonder, kung gaano kalaking pera yan. Kahit sabihin mo billions of dollars yan. In dollars yan, mga ka-wonder. So enough na yan. Talagang para makatulong sa ating bansa. Para ma-power up yung ating mga makinarya, ma-fuel up yung ating mga pangailangan sa bansa. So, ang mensahe dyan, mga ka-wonder, alam na natin na nangaharas itong China na kung saan-saan pumupunta yan. Baka mamaya umabot yan dyan sa lugar na parte na yan. At least may presence ng vessels to protect us.
At yung sinasabi nating interest daw ng US, hindi po. Protection ito natin laban sa interest ng China na kung saan-saan na nga umaabot. Sabi nga ng students ko, when I was a teacher teaching dito sa mga foreigners, sabi nila, etong North Korea na of course kalahati ng buong Korea, hinihingi raw ng China yung bundok dun sa parte na malapit sa kanila. At binigay naman itong North Korea. So may mga ganong naririnig natin na talagang gustong-gusto nilang kumuha para ilagay sa kanila pong bansa. At may mga ibang bansa pa dyan na tinutulungan nila. And then pag walang pambayad, gagamitin nila itong isang lugar hanggang sa magiging military defense na nila, magiging kanila na. So yan pong estilo. Kaya nga dapat hindi tayo dumikit dyan sa China na itong ginawa ni Duterte. Nag-loan pa, ewan ko kung ano pang usapan nila. Kaya yang si Duterte, mga ka-wonder, para sa inyong mga nabubulagan, hindi yan nakatulong sa ating bansa. Nakatulong yan sa sarili nila. Ano sabi? Kung hindi ako nagkakamali, sa pagkakasabi ni Trillanes na itong mga Duterte ay may trilyones, kung hindi ako nagkakamali, na pera na talagang pinayaman na nila yung sarili nila. Kaya nga ngayon, sabi nga ni Percy Lapid, before you know it, Mr. President, ikaw pala ay naliligiran na ng mga mafia na itong mga pera na pinaglilikom kung saan galing, ginagamit para pangontrol, pangtapal. At ngayon, nakikita nyo yan, mga ka-wonder, kung paano kumikilos yan ngayon. So, hindi nyo hahayaan para sa inyo, sa mga yellow, sa pink, sa ating mga pro-government, pro-admin, yung mga blue, at yung mga DDS na nalinawan na salamat sa inyo. Proteksyonan natin ang ating bansa. Yung ginagawa ng Pangulo para ibangon at pagyamanin ng ating bansa. And then susunod na uupo yung uhaw na uhaw sa kapangyarihan. Ay nako, good luck. Baka before you know it, lugmok na yung ating bansa. Wala na. Game over na. Bakit? Sisihin mo yung sarili mo kung binoto mo yung taong hindi dapat pumupwesto dyan. Yung bang walang karapatang umupo, pero pinipilit yung sarili? Bakit? Dahil sa ambisyon sa kapangyarihan, dahil gustong kumamal ng pera, at pagbibigyan mo yan. Kaya yung makilala kong mga DDS dyan, na talagang diehard, hindi ako pwedeng makipag-interact sa inyo dahil bakit? This is a serious business, this is a serious concern. Dahil bansa natin nakasalalay dito mga Pilipino at kayo sinusuportahan nyo yung bulok, yung masama at magnanakaw na ang tanging hangad is magnakaw lang. Kumamal at pumwesto, parang tinutulungan nyo na siyang pumwesto. Kaya hindi ako pwede makipag-interact sa inyo o makipagmabutihan dahil you are putting our country in danger. Sinasadlak nyo yung ating ekonomiya, ating bansa sa paghihirap at kasama kayo dyan. We cannot be friends. We cannot be, pag sabihin, sa politika, hiwalayin natin yung friendship. No. This is a serious matter. Problema ng bansa yan na matagal na nating pinoproblema. Na kailangan nating bumangon. Ang yung mga Pilipino natin nakikita naghihirap. Hindi ko yan isasang-alang-alang sa friendship o anuman camaraderie meron tayo. Hindi. Mas importante sa akin ang kapakanan ng buong bansa ng Pilipino. So yan mga ka-wonder, salamat sa US at binabantayan ng ating mga source, yung mga energy source bukod sa ating territory na ini-impede nito, dinideter nito yung further action, further na pag-abuso ng China. Alam natin, mino-water cannon na nga Pero hindi natin pwedeng gantihan yan. Otherwise, yung ating pong stand to defend yung ating mga reklamo ay mabuvoid dahil alam natin na ginagamit lang yung water cannon. Sabi nga ni Taryala, dito'y ginagamit upang magligtas, hindi para manira at mapanakit ng tao. So hanggang dito na tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-introduce ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na itong bilyon o trilyong halaga na ating malampaya ay binabantayan din ng US bilang proteksyon at ang ating agreement sa EDCA. And please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless!